Isang mapag-anyayang panahon na naman ang pagsasalo-saluhan natin ngayon dahil may patak ng ulan, may hangin na malamig at makulimlim na kalangitan. Kaya naman sasalubungin at sasabayan din natin ang pagluluto ng isang tipikal na niluluto natin mga Pilipino, ang nilaga. Nilagang pwedeng baboy, nilagang buto-buto or nilagang baka. Pero tayo po ngayon ay magluluto ng buto-buto. Sasamahan natin ng mga gulay na punong-puno ng mga bitamina katulad ng pechay Tagalog, sitaw, leeks. Siyempre meron tayong saging na saba, kamoting dilaw, at carrots, at dagdagan pa natin na magpapalasa ng mais na dilaw o yang or sweet corn. Yung iba po, ibang gulay nilalagay nila katulad ng pechay bagyo, bagyo beans, pwede ring repolyo, patatas. Depende po sa paborito nyong gulay. Pero tayo ngayon, para mas matipid na, masustansya pa, ay gagamitan natin ng mga gulay na halos kinuha lang natin dito sa kapitbahay or mura lang nating nabili. Kaya pagsalo-saluhan natin itong isang masarap at mainit na sabaw na nilaga na aking lulutuin ngayon. Tara po at magsalo-salo tayo. Samahan pa natin kumain ng masarap na papaya mamaya na bagong pitas at nahingi lang ng tatay sa kapitbahay. Ayan. Kagaya po sa pagluluto ng bulalo or ng kahit anong nilaga, importante na ang kulong-kulo o yung malambot yung ating buto-buto o yung ating laman para mas masarap kainin at talaga namang lasang-lasa. Ako po ay sinasabay ko ang paglalaga ng mais sa buto para kumapit ang lasa. Kaya halos maluluto na ang ating, luto na po siya, lambot ng lambot na lang kailangan natin para pag kinagat ay talaga namang halos napakalambot talaga sa pagkain. Kulong-kulo na siya, kaya pagkatapos niyan ay susunod na natin ibang sangkap katulad ng carrots at kamote dahil sila po ay medyo matigas din, so halos sasabay na yung pagkakaluto niya at lambot niya sa karne dahil malambot naman ng ating buto-buto. At kagaya ng mais ay lutong-luto na, kaya sapat na ang lambot niyan. Pakuluin lang ulit natin, then susunod naman natin ang saging. Pagkatapos ng saging, susunod na natin ang mga sitaw at idudulo natin ang pechay at leeks. Nilagang buto-buto. Isa sa magpapatamis at magpapalasa ng ating nilaga ay ang saging na saba na makakadagdag ng tamis sa sabaw ng ating nilagang baboy.
o nilagang buto-buto. Kayo po dyan, pwede kayo mag-comment kung anong papede or gusto nyong lutuin natin sa ating channel. Maraming salamat po sa laging nabubusog at natatakam sa ating mga pagkain at niluluto sa ating probinsya. Lalo ngayong maulan na panahon, masarap magsabaw at na magsabaw. Ito na yung pinakahinihintay nating kulong-kulong nilagang buto-buto. Siguradong may enjoy natin ang paghigop ng sabaw nito. Lagay natin yung sitaw. Lagyan na rin natin ng sili. At sa dulo niya, yung ating pechay. Kapag isang kulo na lang ulit. At luto na ang ating masarap, malambot, malinamnam, malasa at punong-punong bitaminang butong-buto na punong-puno ng gulay. Isang kulo na lang at luto na siya. Yan na siya. Pwede na natin ilagay ang ating pinale, ang ating pechay Tagalog. Sobrang sustansya nito, sobrang daming vitamin na makakain. Kaya pwede sa mga bata at kahit naman syempre sa mga matatanda. Madali lang maluto ang pechay kaya pwede na natin siyang ilubog lang at pagkalubog, isang kulo lang ulit. At pwede na natin pagsalo-saluhan ang isang mainit at masarap na nilagang buto-buto para sa maulan na panahon. Ito na po siya. Pwede nang kumain. Salo-salo tayo. Handang-handa na natin pagsalo-saluhan ang ating napakasarap na nilaga. At lagyan natin sa ibabaw ang kanyang leeks. Sigurado, kukumpleto ng lasa ang ating leeks. Ibabaw. Pwede na tayong kumain at humigop ng sabaw. Kain po tayo.